Pasumandali po tayong yumuko, pumikit, tayo po'y mananalangin. Yes, Lord, hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Patuloy mo po kaming samahan, Panginoon. And salamat, Lord, dahil alam namin, Lord, kanina pa lamang sa amin pang pagising sa umaga, Lord, kasama ka na namin, sinamahan mo na kami. Kaya naman po, Panginoon, sa oras na ito, O God, Lord, additional pa, Panginoon, ang mga salita mo, ang amin pong matutunan, ang amin pong mapag-aralan. Samahan mo po kami, Panginoon, Lord, na ang mga salita mo ang patuloy pong magsilbing lakas sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po ng marami. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. So ngayon pong umaga, ang atin pong pag-aaralan ay patungkol po sa buhay ni Hannah. So, ang na-assign po sa atin ay Women in the Ministry. So, isa po sa magandang modelo sa Bible ay ang buhay po ni Hannah. Kung paano po siyang manalangin, kung paano po siya nag-offer ng panalangin po sa Panginoon. And makikita po natin ito sa 1 Samuel chapter 1 verse 9 hanggang 18. So, basahin na lang po natin sa atin pong mga tahanan. So, makikita po natin na si Hannah po ay ang naging best comfort niya po ay ang pananalangin. Kasi kung pag-aaralan po natin ang kanyang buhay, di po ba siya po ay parang binubuli ng kanya pong kaagaw, di ba? Dahil ang kanya pong asawa ay merong dalawa po sila. So, hindi po siya magkaanak. So, lagi po siyang binubuli dahil po siya ay walang anak. Pero makikita natin na sa ganun pong sitwasyon ng buhay niya, kumuha lamang po siya ng comfort sa atin pong Panginoon. Kaya naman po, tayo bilang mga mananampalataya, kunin po natin ang magandang modelo ng pananalangin na nakita po natin para kay Hannah. So, 4 na bagay lang po at gagawin nating mabilis. Una po, number 1, makita po natin yung kung paano po manalangin si Hannah. Sabi po, si Hannah ay nananalangin sa Diyos ng buong katapatan. Diba? Honest prayer. Kaya tayo din po sa atin pong mga buhay, we can be honest before the Lord in prayer. Maging tapat po tayo, pwede po nating ibukas yung ating mga puso sa Panginoon. Pwede po nating sabihin sa Panginoon kung napapagod na tayo, Lord, napapagod na po ako. Pwede nating sabihin sa Panginoon, Lord, galit po ako. Lord, nagdududa po ako. Lord, hindi ko po kayang gawin ang mga bagay nito. Di po ba maging tapat po tayo sa Panginoon sa pananalangin? Huwag po tayong lalapit sa Panginoon na nagpe-pretend tayo na kaya po nating gawin ang lahat ng bagay. Na nagpe-pretend po tayo na superwoman tayo na kaya po nating gawin ang lahat ng bagay. Alam po natin na lahat po tayo na-experience natin yon, lalo na po tayong mga nagtatrabaho, kumbaga sa trabaho natin, stress na tayo pagdating sa bahay, lalo na sa may mga pamilya, may mga anak, may mga asawa, di ba? So, dadating po talaga tayo sa punto ng buhay natin na parang, kumbaga mapapagod tayo. Kaya sabi nga, hindi tayo, sa paglapit natin sa Panginoon, wag po tayo magpe-pretend na kaya po natin ang lahat ng bagay. Diba? So, i-pour out po natin sa Panginoon yung atin pong puso, yung laman po ng ating mga puso. And kagaya po ni Hannah, nakita po natin na God heard her prayer. Di po ba? Pagka yung atin pong panalangin ay talaga naman pong ibinuhos natin ang ating puso sa atin pong Panginoon, pakikinggan po tayo ng Diyos sa atin pong mga panalangin. Kaya, number 2 po, makita po natin kung paano po yung ginawang modelo ni Hannah sa pananalangin. Earnest, di ba? Nakita po natin doon yung taimtim na kanya pong pananalangin. So, mababasa po natin yan sa verse 11. Sabi nga po dito, if you will only look upon your servant misery, and remember me and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. So makita natin na talagang nandoon yung kanyang pagpapakumbaba sa Panginoon. Di po ba na sa kagustuhan niya na pakinggan siya ng Panginoon? Gumawa po siya ng covenant sa Lord na sabi niya, kapag pinakinggan mo, Panginoon, ang akin pong panalangin, di ba? Na ibibigay ko siya sa iyo. Kaya nga nung binabasa ko po to, sabi ko,
ang galing. Kumbaga parang hinihingi niya sa Panginoon na magkaroon siya ng anak, pero yung ibibigay na anak sa kanya ng Lord, hindi niya naman makakasama kasi yung anak na ibibigay sa kanya ng Lord, ibabalik niya rin sa Lord. Diba, napakagandang panalangin na makikita mo na yung selfless na pananalangin, humingi, pero yung hiningi niya, ibibigay niya rin sa Panginoon. Di po ba? Kaya naman po, maging ganun din po tayo. Di po ba na sa atin pong mga ipinapanalangin sa Panginoon, nananalangin tayo sa Panginoon na tayo pasaganain, na tayo bigyan ng Lord ng katalinuhan, di ba? Sa pamamahala. Pero nawa po kagaya ni Hana, kapag ibinigay ng Panginoon yon, matutunan po natin na yung mga ibinigay sa atin ng Panginoon, matutunan po natin ibalik din sa Panginoon. Lahat po ng mga ibinibigay ng Lord sa atin, katalinuhan, kayamanan, kasaganaan, matutunan po natin yung katulad ng ginawa po ni Hana na ibinabalik niya po sa Panginoon ang lahat po ng bagay. And sa atin pong pananalangin, makita po yung kagaya ng panalangin ni Hana, yung pagiging mataimtim po. Di po ba minsan kasi pag sobrang pagod na tayo or sobrang used na tayo na routine na po yung ginagawa nating pananalangin, para na lang po tayong nagre-recite, di ba? Nagre-recite na lang kasi paulit-ulit naman yun at yun eh. Pero ang modelo po na ipinapakita po sa atin ng Bible, sa pamamagitan po ng panalangin, lalo na po tayo araw-araw na nagdo-don't watch, ang gusto pong makita ng Panginoon, yung taimtim na pananalangin po ang makita po sa bawat isa sa atin. And number 3 po, makita po natin yung panalangin na ginawa po ni Hana ay yung sabi nga napakasensero, 'di ba? Yung sinseridad ng pananalangin niya, yung intense ng pananalangin ay makikita mo po sa kanya. Kaya di po ba na napagkamalan pa siya ni Eli na lasing. Sabi doon po sa verse 16, di ba? Sabi, as she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk, and said to her, how long will you keep on getting drunk? Get rid of your wine. Not so, my Lord, Hannah replied. I am a woman who is deeply troubled. Diba, makita natin na talagang sa kabila ng pagkakamali nitong si Eli, na napagkamalan pa siya na lasing, nakita pa rin natin doon yung pagpapasakop, di ba? Pagpapasakop ni Hannah na tinawag niya pa rin si Eli na ang sabi niya pa rin not so, my Lord. Di ba? So makita natin yung kanyang pagpapasakop dahil alam niya na si Eli ay isang lingkod ng Diyos, 'di ba? Na alam niya na si Eli ay nagre-represent, 'di ba? Nagre-represent sa Lord. Kaya makita mo, sabi niya, "Oh Lord." Andoon pa rin po yung kanya pong pagpapasakop. And makikita po natin, 'di ba? Dito naman si Eli na sa kabila ng siya ay masasabi natin na naglilingkod sa Panginoon, ginagamit ng Panginoon, pero ang nakita ni Eli ay yung labi, 'di ba? Yung labi ni Hannah na nananalangin, na parang akala niya lasing. Pero ang Lord, 'di ba? Sabi nga ang Lord hindi tinitignan, hindi yung pagsasalita ni Hannah ang nakita ng Lord, kundi ang nakita ng Lord kay Hannah ay ang kanyang puso. 'Di ba? Sabi nga Hannah was praying in her heart. Diba? Na talagang nananalangin si Hannah, na yung panalangin niya galing po talaga sa ikaibuturan ng kanyang puso. Diba? Na talagang inilabas niya talaga sa Lord yung lahat ng laman ng kanya pong puso. So, makita po natin na ganun din po tayo sa bawat araw na ginagawa natin. And makikita po natin, iba po talaga yung panalangin kapag ang panalangin pong yan ay talagang galing po sa ating puso. So narinig naman po natin kanina kay Pastora Kay na kahapon po talaga masyado po kaming nag-alala dahil doon po sa mga GC ng mga pastors na nababasa po natin na meron pong mga pastors natin na
natamaan ng mga ng sakit ng COVID. So andudun po yung ating pag-aalala, pero nakita naman po natin na kapag nakita ng Panginoon yung atin pong panalangin na nanggagaling pa sa ating puso, nandoon po yung atin pong um, habag para po sa ating mga lingkod ng Panginoon. And purihin po ang Panginoon dahil karamihan po sa mga pastors na kumbaga parang natamaan po ng ganong sakit, nakita naman po natin yung kalakasan po na nanggagaling po sa Panginoon. Kaya naman, sa pananalangin po, maging honest po tayo, earnest and fervent. And yung pinakaapat po na panalangin na makikita nating modelong panalangin na ginawa po ni Hannah at dapat pong gawin natin yung humble prayer, na maging mapagpahumbaba po tayo sa Panginoon. At makikita po natin ito sa 1 Samuel 17:18a. Sabi po dito, Eli answered, "Go in peace, and may the God of Israel grant you what you have asked of him." She said, "May your servant find favor in your eyes." Then she went her way and ate something, and her face was no longer downcast. So tayo po ngayon, ano po kaya yung mga inilalapit po natin sa Panginoon? Ano po kaya yung mga kabigatan na meron po sa atin? Sa mga ministry po na pinagkatiwala po ng Lord sa atin, sa pamilya po na pinagkatiwala po ng Lord sa atin, ano man po yung mga bagay na ipinagkatiwala po sa atin, ano man po yung mga alalahanin, ano man po yung mga problema na mga pinagdadaanan po natin sa araw na ito lamang po yung nais po na ipahatid sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Ang sabi po ng Lord, go in peace. 'Di ba? Go in peace. Go in peace. Kumbaga, iwanan po natin lahat yan sa Panginoon. I-put down po natin lahat po ng ating mga alalahanin sa Panginoon. And makita po natin, kagaya po ni Hannah, na nandoon po talaga yung humility, nandoon po sa kanya yung humbleness, sa kanya pong paglapit sa Panginoon. And yun nga po, tugmang-tugma rin po yung kanya pong pangalan, di po ba? Na sabi nga po yung ibig sabihin daw po ng pangalang Hannah is favor or grace. Yan, kung may mga kasama po tayo dito na ang pangalan ay Hannah, napakaganda po ng meaning ng inyong pangalan. You are favor. 'Di ba? Na talaga ang grace ng Lord ay nasa sa atin pong lahat. And yun po na itong apat pong bagay na model prayer na ipinakita po sa atin ni Hannah, or nabasa po natin sa salita po ng Panginoon sa umagang ito po yung maging modelo natin sa pang-araw-araw po nating ginagawa, 'di ba? Lalo na po sa Don't Watch, lalo na po sa atin pong pagdo-Don't Watch na kapag na-assign po tayo sa pananalangin, makita po talaga ng Panginoon sa puso natin yung katapatan, 'di ba? Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, di po ba ganun tayo kainit manalangin, pero ang gusto lang naman pong makita ng Panginoon sa atin na kapag tayo po'y nananalangin, yung katapatan natin na tayo po'y lumalapit sa Panginoon, na talagang bukas yung puso natin para sa Panginoon. And gusto ng Panginoon na sa ating paglapit sa Kanya, yung taimtim na pananalangin, yung sinserong pananalangin, at higit sa lahat, yung humbleness po natin pagdating po sa ating pananalangin. And alam naman po natin na kapag po tayo ay nananalangin through prayer, lahat po ng bagay na hinihingi po natin sa Panginoon ay nagkakaroon po ng accomplishment. Di po ba? Minsan pag naisip natin, kapag ibinababa na sa atin yung mga bagay na yon, di po ba yung mga targets natin, isipin natin, Lord, talaga po bang kaya? Di ba? Pero sabi nga, walang imposible sa Panginoon, di ba? Lahat ng bagay ay kaya ng Panginoon. Ang kailangan lang po natin ay magtiwala sa Panginoon. Piliin nating maglagak ng tiwala po sa atin pong Panginoon. And sabi nga po na sa ating paglapit sa Panginoon, it doesn't matter kung natugon o hindi ng Panginoon yung ating panalangin. Ang importante po ay nakita po ng Panginoon yung ating pong puso kung paano po tayo lumapit sa Kanya. And alam naman po natin ang pangako din ng Panginoon sa atin, kaya wag po tayong magsasawa sa mga bagay na ginagawa po natin sa bawat araw. Di po ba? Napakahirap pong gumising sa umaga. Sa amin po, ang Don't Watch namin, 4:00 ng umaga.
And lagi ko pong sinasabi sa kanila na mahirap gumising. Oo, mahirap gumising, pero mas mahirap yung hindi na po tayo magising. Di po ba? And sa pagising po natin, kahit gaano po kahirap, di po ba, ang sarap lalo na namang nagdaang araw, linggo na ang lakas-lakas po ng ulan. Pero ang pagmulagat pa rin po ng mga mata natin, nagpapasalamat pa rin po sa Panginoon dahil every gising is a blessing. So pagpapala po yon na gumising po tayo ngayong araw pong ito na buhay tayo, malakas tayo, gumising po tayo nang wala tayo sa ospital, walang tubo sa mga ilong natin, di ba? Yung mga mahal natin sa buhay, kasama natin, kompleto pa yung mga mahal natin sa buhay. Kaya naman po, huwag po nating kasasawaan. Huwag po nating kasasawaan ng pananalangin. Huwag po nating kasasawaan na dumalo sa mga ganito pong pagpapala. Dahil ang sabi po ng Panginoon sa kanyang salita sa Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us." So, taglayin po natin ang lahat ng mga pangako, lahat ng pagpapala po ng Diyos sa atin. Dahil sinabi niya po sa kanyang salita sa Isaiah chapter 55 verse 16, at dito na po ako magtatapos. Gayon din naman, ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin ng walang katuturan. Tuto pa rin ito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking mga ninanais. So panghawakan po natin ang pangakong ito ng Panginoon sa atin sa umagang ito, na ang mga salita niya, ang mga pangako niya ay hindi po babalik sa kanya ng wala pong laman. Patuloy po na ang mga inaasahan nating overflowing of blessings sa mga buhay natin, asahan po natin na ito po ay ating makakamtan. Tandaan po natin ang pangako ng Panginoon, lahat ng bagay na ginagawa po natin para sa Kanya ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Yung mga paggising natin sa umaga, yung mga pag-iyak natin sa umaga, pag-iyak natin, paglapit natin sa Panginoon, sa pananalangin, hindi po yan nawawalan at mawawalan ng kabuluhan. Amen po? At alam naman natin na ang Diyos po natin ay tumutugon sa lahat po ng atin pong mga panalangin. So God bless po everyone. Patuloy po na pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito. And after po nito, alam ko po na mas marami pa pong mga salita ng Diyos ang bubusog sa atin pong mga gawain, sa atin pong ngayong service para po sa bunlo. So pagpalain po tayo ng Panginoon at pasumandali po tayong yumuko. Tayo po ay manalangin sa umagang ito. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, we give you praise, we give you glory, we give you honor, God. Panginoon, marami pong salamat minsan pa sa umagang ito. Salamat, Lord, sa pribilehiyo, Panginoon, na magamit mo. Salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon, sa buhay na muli mong pinahiram po sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Lord, ang buhay na patuloy pong pinapahiram mo sa amin, Panginoon, ay maging makabuluhan at maging kagamit-gamit po para po sa inyong harapan. Lord, tulungan at turuan mo kami, Panginoong, ibalik, Lord, kami sa amin pong mga pananalangin. Lord, na habang kami lumalapit sa iyo, Panginoon, makita mo yung katapatan, Lord, ng mga puso namin, Panginoon, sa amin pong paglapit sa inyo. Makita mo, Lord, yung sinseridad ng amin pong paglapit sa inyo. Makita mo, Panginoon, yung kapakumbabaan ng amin pong paglapit sa inyo. Kaya naman po, Panginoon, ang dalangin ko po, patuloy mong pagpalain ang mga anak mo, Panginoon, ang mga dawn watchers na ito, Panginoon, na hindi nila inaalintana, Panginoon, ang puyat, hindi nila inaalintana, Panginoon, ang pagod at ang hirap ng gumising ng umaga, Panginoon, para lamang po katagpuin ka. Kaya ang dalangin ko, Lord, ikaw ang patuloy na magpala sa kanila pong mga buhay. Pagpalain mo po ang J.I.L. Bagbagin. Pagpalain mo, Lord, 10 na mga manggagawa ng J.I.L. Bagbagin in the name of Jesus. Hayaan mo, Lord, yung overflowing of blessings ang patuloy po nilang maranasan, Panginoon. At sa umagang ito, O God, taglayin ng bawat isa sa amin ang pangako mo sa iyong salita, Panginoon, na kapag inuna ka namin, O God, lahat ng bagay ay idadagdag mo po para sa amin. Salamat, Lord, sa kalakasan na patuloy, Lord, ay binibigay mo sa amin. Kaya naman po, Panginoon, sa umagang ito, O God, patuloy, Lord, na ikaw ang aming pararangalan. Patuloy, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang aming pasasalamatan. Lord, sa umagang ito, sa Diyos na makagagawa ng lahat ng maaari naming gawin at isipin, at sa kapangyarihan mo na naghahari po sa amin, Lord,
Hayaan mong taglayin ng bawat isa ang kalakasan, ang kagalingan, ang kapayapaan at kasaganahan na nagmumula po sa inyong Panginoong Hesukristo. At Lord, sa umagang ito, patuloy po naming i-declare that you are Lord, Lord, that you are Lord. We declare that Jesus is Lord over JIL Bagbagin. We declare that Jesus is Lord over JIL Bagbagin leaders and workers. We declare that Jesus is Lord over Pastora Kay's lives and family, Lord, in the name of Jesus. Patuloy mo pong pakabalutan ng iyong pong makapangyarihang dugo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na Lord, walang anumang virus, Lord, nakakapit, Lord, sa amin at sa pamilya namin. In the name of Jesus, in the name of Jesus. At patuloy, Panginoon, nakikiisa kami sa panalangin, Lord, na patuloy na mawala na, Panginoon, ang variant ito in the name of Jesus. Ito ay aming sinasansala, ito ay aming winawasak sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hindi makakapaminsala sa aming buhay, sa aming pamilya, maging sa JIL people ang variant ito in the name of Jesus. In the name of Jesus, ito ay aming winawasak, ito ay aming dinudurog sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon, sa katugunan ng lahat po ng aming mga panalangin sa inyo. And Lord, maraming salamat, Panginoon, maging sa mga katuruan pa na patuloy po naming kakainin, Panginoon, sa amin pong mga services sa umagang ito. Salamat, Lord. Salamat po ng marami, Panginoon. Cover us tightly with your precious blood. Salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen and amen and amen. So God bless po everyone. Maraming pong salamat sa pribilehiyo na napagbigyan niyo po ako na magturo, bagamat madali na lang po dahil mag-aalas 7 na rin po. Salamat po, salamat po. God bless po sa bawat isa sa atin.